Hello mga kabato, pag-usapan ulit natin ang tungkol sa aking sakit na CKD5. Ang dialysis pala mga kabato, marami kasi ang nako-confuse kung ang dialysis daw ay parehas sa ah, chemotherapy. Ang chemotherapy at ang dialysis ay magkaiba. Ito, ang kung makikita nyo, ang chemotherapy ay pagpatay ng mga ah, pagpatay ng mga cancer cells sa katawan natin, yon ang chemotherapy. Pero ang hemodialysis ay paglinis ng dugo. Nililinis niya ang dugo. Kami na mga nagdadialysis, sira ng kidney namin. Kailangan linisin yun sa pamamagitan ng machine. Kung kayo na mga normal pa na tao, every time na kumakain kayo, nililinis kaagad yan ng kidney natin. Ang ating kinakain, lahat ng kinakain, nililinis. Kami na hindi na gumagana ang kidney, kailangan namin ng machine para maglinis sa dugo namin. Kasi pag hindi nalinis ang dugo namin, pwede naman ikamatay or pumunta sa utak ang infection, ang dugo, ang dumi, pwede tayong masiraan ng bait, mas mawala sa pag-iisip, tamang pag-iisip natin. Kaya yun, para sa mga taong nako-confuse dahil hindi, ang akala nila ang hemodialysis at ang chemotherapy ay parehas lang, hindi parehas. Ang chemotherapy, gumagamit din ng machine, pero para patayin ang cancer cells. Pero ang hemodialysis, yun ay paglilinis ng dugo. Ang hemodialysis, sa pamamagitan ng dugo, dinilinis niya ang sa pamamagitan ng machine, dinilinis niya ang dugo namin. Pero hindi lang yung machine na yan, may isa pang ginagamit doon para magsala ng machine, magsala ng dugo, yung dialyzer, sinasabing dialyzer. Sa next na vlog ko, papakita ko sa inyo. Baka dalhin ko kayo doon sa dialysis center para makita nyo kung ano ang process ng pagdadialysis. Yun, gusto ko ipaalam sa inyo na yun nga, magkaiba ang chemotherapy at saka hemodialysis. Yun. Kasi yung mga iba, nako-confuse, hindi nila alam. Oh. Ngayon, alam nyo na, ang nag-chemotherapy, may cancer. Ang nag-dialysis, sira ang kidney. Yun ang pagkakaiba nila. Punta na tayo sa aking sakit na bato. Ang Tagalog kasi sa kidney is bato. Kaya ang aking sakit, bato sa bato. Ibig sabihin, may bato ako doon sa kidney. Dahil ang kidney, ang Tagalog ay bato, kaya ang aking sakit, bato sa bato. Yun. Pag-usapan natin ang bato sa bato. Kaya humantong ako sa ganito, nagda-dialysis dahil sa aking sakit. Lagi kong pinapaalala sa inyo, dapat maging aware tayo. Iwasan natin ang mga dapat iwasan para hindi tayo humantong sa ganito. Kasi karamihan ngayon sa nakikita ko, parang ang mga sakit lahat ang hantungan ay dialysis. Kasi kung may sakit ka sa puso, pwede kang mag-dialysis, hindi na gumana ang kidney mo dahil apektado ng sakit mo sa puso, or high blood ka, maapektuhan ang kidney mo, hindi na gumana dahil high blood ka. Pero mayroon naman yung mga case din nga, stage 4 pa lang,
na-dialysis na sila dahil hindi nga gumana ang kidney nila. Pero kalaunan nare-revive. Nare-revive ang kidney nila kasi may halimbawa, may percentage pa talaga nga gumagana pa ang kidney nila. Hindi parehas yung sa akin na totally, totally sira na ang kidney ko. Yung mga iba nasa stage 4 pa lang nga na-dialysis nga sila pero pwede pang ma-revive ang kidney nila. Ibig sabihin, pag halimbawa, during medication na, nagda-dialysis ka na, pero lahat ng sinasabi ng doktor nga bawal, bawal mong kainin, talaga hindi mo kakainin. Lahat ng bawal hindi mo kakainin talaga, lalong-lalo na ang karne. Kasi ang hirap malinis ng karne. Ang hirap linisin yan sa dugo. Ang hirap pati ma-digest. Yun. Tapos, pagdating sa ganyan, na nare-revive ang kidney nila, pwede pa silang maputol ang pag-dialysis. Pag totally okay na naman ang kidney nila. Ganon yun. Meron naman mga case nga iba nga, mula nung pagkabata nila, dati nang maliit ang kidney nila, hindi lumaki, maliit lang talaga, kaya limitado rin ang linis ng dugo nila. Kaya yun, nadadialysis din sila sa ganyan. Pag ganito sa akin, humantong na talaga ako ngayon, magpo 4 years na ako. Hindi na ako nakakaigi. Nung bigla lang, dati malakas pa ang ihi ko tapos nagulat ako bigla lang nahinto. Yun pala, sabi ng doktor, sabi ko kasi kay Dr. Bautista, Dok, may paraan pa ba? May gamot pa ba para makaihi pa ako? Wala na yan, sabi ni doktor. Talaga, ganun talaga ang dialysis. Sa katagalan, hindi na nakakaihi. Kaya, yun, noon hindi ko pa ma-accept. Pero ngayon, accepted ko na. Tapos, dati kasi in denial pa ako. Pero ngayon, na-accept ko na. Kaya, limitado na rin ako sa tubig ngayon. Nag-iingat na ako kasi pag nasobrahan sa tubig, kasi siyempre, umaasa lang kami sa dialysis. Pag nagda-dialysis, doon lang kami matatanggalan ng tubig. Kaya, kailangan ingat sa tubig, limitado. Kailangan limit talaga, mga 1 liter lang. Hindi nga ako nakakaubos ng 1 liter sa isang araw. Kasi ayaw ko talaga matambakan ng tubig. Yung mga iba kasi, inom lang ng inom. Kaya lumalaki ang tiyan, nagmamanas. Pag sobra na sa tiyan, napupunta sa mga paa. Pero yung iba rin, napupunta sa baga o sa puso. Kaya nagkakaroon sila ng tubig. Doon nagproproblema sila sa paghinga, nahirapan sila huminga, lalo na sa gabi hindi sila makatulog kasi pag naka-lay down sila, hindi sila makahinga. Kailangan nakaupo ang pagtulog nila. Yan. Dito muna ang video kong ito. Panoorin sa susunod ang aking mga video para marami pa kayong matutunan, maging aware kayo talaga sa aking sakit. Hanggang dito na lang. Bye-bye!